Ang bomb joke ay isang seryosong bagay na hindi dapat ginagawa, lalo na in public. Tulad na lang po na nangyari kamakailan sa isang lalaking papunta sa General Santos mula Manila. Habang ina-adjust ng flight crew ang kanyang bagahe, ay nagbiro siya ng baka po may sumabog. Yan po napapanood nyo, file video po yan. Ang resulta ng pangyayaring yan, inaresto at ang flight ay na-delay ng 3 oras. Kaya ngayong umaga, seryosong usapan po tayo tungkol sa bomb joke sa Legally Yours kasama ang ating bisitang legal expert na si Attorney Gonzalo Garcia. Good morning, Attorney. Good morning. Good morning, Kada. I'm Attorney Gonzalo for Spicio & Company Law Firm. Thank you for having me. Thank you for being here, Attorney. Nasusurprise lang kami na hanggang ngayon, meron pa rin nangyayaring ganitong mga pagbibiro kapag nasa airplano tayo or kapag tayo ay nasa airport. Bilang napakarami na tayong nating nababalita ang mga halimbawang inaresto or finine. Gaano ka-serious, once again, ang mga consequences kapag ang isang tao ay nagbitaw ng bomb joke sa mga ganitong klaseng lugar? Well, very serious to, no? Yung penalty nito is nakalagay sa Presidential Decree number 1727 or ang Anti-Bomb Joke Law. So, ang tao po na lumabag sa batas na to can face imprisonment of up to 5 years or a fine of up to 40,000 pesos or both. So, pwede siyang hatulan ng korte ng imprisonment and a fine. Attorney, bakit ba illegal? Ano ba ang danger ng pagbibitaw ng bomb joke kung ito'y mistulang biro lang naman? Okay. Well, under the anti-bomb joke law, no, wala naman sinasabi doon sa mga provision kung biro lang ba or hindi, no, they're treated as the same thing. Oo, it's still serious, ano. Kasi pag tayo po ay nagbiro tungkol sa mga bomba, it causes widespread panic, scandal, and yun nga, concern, no, sa public. So, anong nangyari, aside from that, at the very least, it causes inconveniences para sa mga tao kung ito ay totoong joke lamang, 'di ba? Like that guy na papuntang General Santos, na-delay yung flight ng several hours. Dahil I'm sure kinailangan siyang tanggalin, kinailangan pang tanggalin pati yung mga bagahe niya. Tapos kawawa naman yung mga ibang pasahero, 'di ba? Do you know of some similar incidences of Yes, such I violations, believe Attorney? sometime in May this year, meron isang passenger, sinasakay niya yung bag niya sa overhead cabin, right? Tapos make lang siya ng simple joke na may granada daw sa bag niya. Hala. And then narinig nung flight attendant. So ang nangyari, yung flight attendant pumunta sa airport security at rineport to, right? Tapos lahat ng passengers sa plane na yon in-evacuate. Wow. Tapos in-inspect from every single nook and cranny ng airplane kung may bomba ba talaga, right? Tapos ang nangyari dun sa person na nag-make nung joke na yun or make nung statement na yun is na-detain siya. Wow. And he's probably going to be charged with the anti-bomb joke law and can face imprisonment of up to 5 years or yun nga, a fine of up to 40,000 pesos. Kasi the police authorities, they treat every single bomb scenario as real. No, they assume the worst case scenario. So kahit mukha lang siyang joke, no, or mukha man siyang totoo, they treat it as the same. Oo, kasi kung magkatotoo, grabe yung pinsala. So they really have to make sure, 'di ba? So sa pagkakataong yun, Attorney, paano yung mga danyos din? Okay. Medyo intense yung nangyari kasi tinanggal lahat ng baggages. Tapos ang daming na-inconvenience. Well, so yung offender sa batas na to, he is not only criminally liable for his actions, but is also civilly liable for the consequences of his actions. So, for example, yung bomb threat niya, naka-cause ng injury to people, right? Naka-cause ng damage to property. Obligado siyang magbayad ng damages to make them whole.
to compensate them. Yes, to the people that he or she inconvenienced, but also to the airline na, Exactly. di ba, they keep a strict schedule. Konting delay lang niyan, buong araw niyan, madedelay na. Hindi po ba? Yes, exactly. Oo. So, what is it, what does this law include that is can be considered a bomb joke, like a grenade, a bomb, ano ba, attorney? So, ang what sabi other naman, terms? Yeah, so ang sabi naman sa batas, any bomb or form of explosive, ano. So actually meron nga isang case, foreign national siya, nasa I believe Zamboanga Airport, no. Yung bag niya in-inspect ng mga airport security. Tapos he made a joke na meron atomic bomb dyan. Hello. So ayun, again, same scenario as nung sa first, nakulong siya, na-detain siya, and I believe he is going to be deported and blacklisted from the entering into the Philippines. So any bomb or explosive. Now, as to the communication, o paano to gawin, Correct. sabi naman sa batas, any means of communication. So ano to? Verbal, pwedeng through actions, pwedeng nga through text, pwedeng nga online. Kahit mag-post ka lang sa Facebook ng bomb threat or bomb joke, you can be held liable under this law. Wow. Paano kung you're acting it out? Paano yun, attorney? Kasama pa rin Halimbawa, yun. Or with sound effects. Yung parang nagbato ng bag sa gitna ng place, tapos sabi, puputok na, gano'n. Oo. Kasama pa rin po yun sa Kahit batas. implication. Yes, as long as a person can reasonably infer from his actions na may bomb threat, o may bomb joke, sakop pa rin po yun ng batas. Wow. And then, can we also specify the areas where we should be avoiding saying this? Well, As soon as you set foot ba ito sa airport? Well, syempre, any place, wag nyo tong gawin. Definitely. Kahit sa bus terminal, please. Pero mas malala if you did this in a public place. Tulad ng airport, malls, parks, Okay. kasi it causes widespread panic. Correct. Whether or not it's nakapaloob sa presidential decree na ito. Yes. Diba? Just a word of caution to everyone in public places. Yes, definitely. Tama. Pero yung sakop po ng batas when it comes to sa airports, like as soon as you set foot, yung criminal liability. Within the vicinity naman of the airport siguro, or again, any public place that your actions would tend to cause or will cause widespread panic. Okay. Kaya, attorney, ano na lamang po ang iyong maaabiso or last words of caution para sa ating mga... wait, meron pala tayong mga questions from the netizens. Okay, kaya puntahan natin ang kanilang mga katanungan, attorney. Ang ating first question, sabi... pwede bang singilin ang damages sa mga taong nasaktan matapos? And the answer to that is yes. We already answered that. Paano kung hindi nagsabi ng bomb joke pero umarte? We also covered that. Ang bomb joke ba via text chat? We also covered that na rin. At pwede bang mag-sorry? Ayan. Okay. Pwede bang mag-sorry ang isang nagbiro ng bomb joke sa korte para siya ay hindi maparusahan? Okay. Sa batas, pag titingnan natin ng anti-bomb joke law, wala naman doon sinasabi na pag nag-sorry ka, okay na. Di ba? Absuelto ka na. Absuelto na. Wala naman sinasabi. Pero pag nag-apologize ka sa court, depende pa rin po yan kung gaano kalala yung ginawa mo, kung gaano kalala yung damages that you've caused. Yes. So, it's on a case-to-case basis. Pero pag nag-apologize ka naman, that's inamon mo na ginawa mo, that is a mitigating circumstance na pwedeng mapababa yung penalty. Pero sa absuelto, again, that would depend on the court and that would depend on the factual circumstances surrounding your case. Wow. Kaya maraming salamat sa iyong mga words of warning, attorney. At saan po ba kayo pwedeng ma-reach ng ating mga kada for any legal advice or help?
Yeah, you could just Google Respicio and Company Law Firm. Puntahan niyo po ang aming website. If you have any legal inquiries, no, or gusto niyo mag-consult sa amin, meron naman po doon na guide kung paano niyo kami ma-reach. No? And you could also reach us on Facebook. You could also reach us on TikTok. Yun, pati TikTok, kailangan natin yan para lahat tayo ay may nalalaman tungkol sa batas. Maraming salamat, attorney. At mga kada, okay lang po magbiro paminsan-minsan, pero may mga bagay na hindi pwedeng gawing biro. Anytime, anywhere. At isa na po dyan ang mga bomb jokes. Dahil kapag ito po ay nagawa mo, ang parusa at penalty na naghihintay sa'yo ay hindi biro. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!